Ayan, so welcome back dito sa De Enrica YouTube channel. Well guys, dito po tayo para sa panibago na naman pong komentaryo sa mga nagaganap po dyan sa ating sa bansa, no? At yan nga po, no? At may mga pagkakatipo ng nagaganap dyan sa may Liwasang Bonifacio. Tama po ba? Correct me if I'm wrong, guys. At yan nga pong pagdiriwang din, no? Ng KOJC dyan sa Davao City, kung saan dinaluan po, no, ng ating Vice Presidente, no, yung ating of course sinusuportahang Vice President. Kaya po sa mga nagko-comment dyan na halatang Duterte ako, Duterte po talaga ako noon pa, no, at hindi ko naman talaga binoto si Bongbong Marcos kundi dahil kay BP Inday Sara, no. President Marcos, hindi dapat siya magiging presidente, no, kung hindi siya sinuportahan ng mga Duterte. Diba? Sinabi nga po ni BP Inday, nagpunta yung magkapatid dyan at sinabi nila yon, they need the support of mga Duterte. Pero nung siya na po ang Pangulo, wala na, no? Wala na. So masakit man pong sabihin, no? Pero parang wala talaga siyang utang na loob sa mga Duterte dahil wala diba? Tingnan nyo naman ang nangyayari sa mga Duterte. Bagay po na hindi yan ginawa ni ni Presidente Duterte kay BP Leni, no, na pinalapa siya sa mga congressman. So nakikita naman po natin kung paano po pinagtulungan si BP Inday. Kaya nga po ganun na lang ang paghingi ng dispensa, no, ng patawad ng BP natin sa KOJC members dahil nga sa paghikayat sa kanila, no, na iboto ito nga pong si Bongbong Marcos, po. So I address him bilang dating pangulo, no. Di pa siya dating pangulo noon no. So yun na nga. Tapos ano pa ba? Ano po bang mga sitwasyon natin ngayon? Tignan nyo naman. Pagkatapos po sabihin ni Cassandra Ong na hindi kinonperma niya na hindi pala or may pagkakamali, no, na hindi naman pala abogado ng Lucky South itong si Harry Roque, nasa na yung mga balita, no? 'Di ba? Nasa na, 'di ba? Kasi pinangalandakan sa Congress, sa Senate, no? Tila pinipilit, no, na abogado, no, itong abogado ng Lucky South si Harry Roque. Nasa na ngayon 'yan? Wala na, tahimik na, 'di ba? Kasi mismo si Cassandra Ong na, no, ang nagkonfirma na may pagkakamali. So, kasi nga naman, hindi po pwedeng talagang magsinungaling si Atty. Roque at kinin niya na siya ay abogado ng Lucky South kung hindi naman talaga. Di po ba? At wala naman pong masama kung maging abogado siya ng Lucky South dahil kahit heinous crime, pwedeng magkaroon ng abogado Di ba? So, yun po ang mga nangyayari dyan sa atin. Bakit ba pinag-initan kagad ito si Para sa akin, pinag-iinitan siya. Bakit? Number 1, Duterte siya. Number 2, tinututukan niya yung pagsasalin, paglilipat ng pondo ng PhilHealth. 'Di ba? Kinukuha na yung pondo niyan. Yun po yung mga, doon siya binanatan sa kanyang kasarian. At hanggang ngayon, binabanatan at kinontempt pa nga siya for 1 day, di po ba? Yan, ganyang kagagaling, no? Ganyang ka-honest, no, ang ating mga congressman. Pero Duterte lang po ang dinidrill, no? Katulad po ng pag-drill nila diyan sa KOJC, pati manhole hinahanap itong si Pastor Quiboloy, So ano naman nangyayari sa mga kapulisan natin? Napakadami, no? 3 to 5,000 daw, no, yung nababanggit diyan ni BP Inday. So tapos sa South China Sea, binabangga-bangga kayo. Ba't di nyo dalhin dun yan 5,000 na yan? Matatapang pala kayo. Pastor ang hinahanap nyo, 5,000, 3,000, 2,000 kapulisan. Di ba kayo nahihiya? Naka-full battle gear pa kayo. Ako, hindi po ako member ni Kibuloy, no? Hindi ako hindi ako naniniwala sa, hindi ako member. Hindi ako kay OJC. Pero, yung ginagawa sa kanila, too much na, no? Too much na. So, pagkatapos nyo hinga ng boto, itong mga politikong mga walang utang na loob, wala. Si BP Inday lang ang nandun, no? Again, kung yung kaso ni Kibuloy, sa totoo lang, dapat talaga siyang humarap. Kaso nga wala
Pero bakit yung kongregasyon niya ngayon ang ang naiipit, di po ba? Yung mga tao, Pilipino din yan eh. So bakit ganyan? So yan po, yung ano natin dito, no? Sa mga media naman, no? Sa mga media naman, para sa akin kasi yung impormasyon tulad niyan, yung pagtatanong ni Noli De Castro sa abogado mismo, nakikipagtalo siya sa abogado, ha, na bar top notcher. Ang lakas din ng loob nito ni Noli De Castro. Oh, tapos sino pa? Yan, yung interview ni Karen Davila dito kay ano. Tsaka ilang mga misleading, no? Para sa akin, mga misleading reports ng media na hindi daw sumasagot ang BP. Again, sa mga nagko-comment din sa akin dyan, ba't daw di masagot? Kayo ba naman tanungin lagi ex nyo eh? Ha? Ang usapan 2025 ang itatanong yung wala sa item, wala na confidential fund, 'di ba? Wala nga doon eh. So bakit nyo gusto dalhin doon ang tanong? And then again, abogado po ang BP Inday, no? At yung mga ganyan tanong, hindi po yan simpleng tanong, ha? Kasi yan pong hirap pagka ang sinusuplayan kayo ng mga medyang wala na po eh. Para sa akin, the media fails Filipino people pagdating po sa journalism, po. Dahil tignan nyo po ngayon ang isip ng tao ngayon. No, para sa akin, no, they failed big time, no, sa pagbibigay ng mga impormasyon na dapat malaman ng tao. Dapat pinapaliwanag din kasi kung bakit hindi maisagot. Hindi sinasagot ng BP. Mga tactical po yan eh. Mga tactical situation po yan eh, no? Kapag sinagot niya po, sigurado may 'di ba sinabi na nga ni BP Inday, may script. 'Di ba nagkakabuhol-buhol na yung script. Bakit ba kasi ginanyan ng BP? At may tradisyon naman pala diyan sa Congress na hindi na automatic approve na kagad yan. Bakit ngayon matinding pagbusisi ang pinagagawa, no? May audit tayo. Sila dapat ang magsiyasat diyan. 'Di ba? Hindi yung inilatag yung 2025 ang pag-uusapan yung wala doon. No? Kaya kayo nagko-comment, it's either hindi kayo nakakaintindi, no? Or baka naman. So hindi na natin kailangan letra per letrahan pa dito, di tayo pinanganak kahapon. So yun po, no? Nakakalungkot. Ang sabi ko nga, kahit sino umupo, kahit pa si Romualdez, kahit pa yung Marcos, magtagal kayo dyan sa posisyon. Basta may developments. Kaso anong mapapalitaan mo? Ang pinagmalaki, yung flood control, nasaan na yon? Palpak, di ba? Lubog pa rin, madali na lumubog ngayon ata ang Maynila. Di ba dapat nandun ang usapan? Disaster po. Parating na tayo, nasa bare months na tayo. Di ba dapat yan ang pinaghahandaan at pinag-uusapan? Hindi eh. Puro yung mga nakaraan, sige, kalkal. Kasi nga naman, lahat yun against Duterte at malapit na pong eleksyon. Kaya po tayo mga mamamayan, wag po tayong tatanga-tanga, ha? At magpabuyo, no? Dahil sa ito na yan, nagsasanib puwersa na yung mga yan eh. Para sa aking spekulasyon, ayan na, kampi-kampi na. So dapat, no, iboto natin yung mga taong may paninindigan, no? At yung mga tao nang may pinatunayan, no?